Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 28, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, dating PNP Chief Nicolas Torre III walang sama ng loob sa pagkakatanggal sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya. Malacanang kinumpirmang may alok na bagong posisyon kay dating PNP Chief Nicolas Torre III. Police Brigadier General Jean Fajardo hindi na magsisilbing tagapagsalita ng PNP. Lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang paglalabas ng 100,000 metric tons ng bigas sa pamamagitan ng isang auction. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Cambodia sa Setyembre para sa isang state visit. Sa atin namang Metro News, isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang gusali sa Quezon City, pumanaw na. Pamahalang lungsod tiniyak na mabibigyang hustisya ang mga biktima. Para sa ating Science and Technology News, electric car mas eco-friendly kumpara sa mga di-petrolyo na sasakyan batay sa isang pag-aaral. Sa atin namang lifestyle news, sa pinakamalaking heart sculpture sa Florida, nagawa ni film artist Jeffrey, binuksan na sa publiko. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng Grammy Award-winning singer-songwriter na nagpasikat ng mga awiting From This Moment On at You're Still the One. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa China na guilty sa kasong fraud. Naiwasan ang pagkakakulong matapos magbuntis ng 3 beses. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Cacosta. At darito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Walang sama ng loob si Police General Nicolas Torre III sa pagkakasibak sa kanya bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Torre, isa siyang mabuting sundalo at siya ay sumusunod sa utos. Inihiyag pa ni Torre na nanatili ang kanyang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala rin siyang pinagsisisihan sa kanyang mga naging hakbang. Binanggit din ni Torre na hindi na bago ang mga ganitong sitwasyon sa buhay niya sa tagal ng kanyang serbisyo bilang isang pulis. Sinabi pa ni Torre na sa kabila ng pagkakaalis niya bilang PNP chief ay nananatili pa rin naman siyang isang pulis, kaya patuloy pa rin niyang gagampanan ang kanyang tungkulin na panatilihin ang kaayusan at katahimikan sa bansa. Wala na akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. Yeah. Okay? And it happened. Time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again, be credited for it, redeem myself. Ganun lang. Pulis pa rin naman ako eh. Eh, makakita ko ng rambol dyan. Eh, makikita niyo ako siguradong manghuhuli ng nagrarambol dyan sa kalsada. Counter it. May makita kong may madaanan akong rambol sa kalsada, maniwala kayo. May huhulihin at huhulihin tayo dyan. At I'm still bound, duty bound to keep the peace. Yan po ang pahayag ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Samantala, pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagsibak kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III kinwestiyon ng isang kongresista. Grace Mariano sa report. Kinwestiyon ni mamamayang liberal o ML Party List Representative Leila de Lima ang pananahimik ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa biglaang pagsibak kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Sa briefing ng PNP at ng National Police Commission sa House Committee on Public Order and Safety ay sinabi ni De Lima na naguguluhan siya sa nangyari kay Torre.
Punto ni De Lima, wala man lang pahayag ang Pangulo na direkta o sa pamamagitan ng Executive Secretary at tanging si Interior and Local Government Secretary Remulla lamang ang nagsasalita sa kanyang kapasidad bilang ex-officio chairman ng NAPOLCOM. Many were surprised about the development of sacking or relieving the former PNP chief, Torre. We have not heard from the president, actually, although the order to relieve came from and was signed by Executive Secretary as the little president, has authority to sign for and in behalf of the president. And there has been no statement really from the office of the president, whether it's directly from the president or through ES. Nais din ni De Lima na malinawan ng mga opinyon o impormasyon na lumabi si Torre sa kanyang otoridad kaya tinanggal sa pwesto. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na may inaalok ng bagong posisyon sa gobyerno para kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III matapos itong sibakin sa pwesto. Pero ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi pa maaring ibunyag ang detalye tungkol sa naturang posisyon dahil hinihintay pa ang tugon ni Torre sa alok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, tiniyak ni Castro na bahagi ito ng patuloy na pagtitiwala ng administrasyon kay Torre. Kailangan din anyang irespeto ang wisdom ng Pangulo sa ginawang pagtanggal nito kay Torre. Nagkausap naman anya ang Pangulo at si Torre at naintindihan anya ng opisyal ang naging pasya ng Pangulo. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Aalisin na bilang tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP si Brigadier General Jean Fajardo. Inihag ito ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bagaman nilinaw niya na wala pang official order higil dito. Ayon kay Nartates, kinukonsidera niya si Brigadier General Randolph Tuanyo na maging tagapagsalita bilang ito naman ang hepe ng PNP Public Information Office o PIO. Dagdag pa ni Nartates, posibleng pag-isahin na lamang ang tagapagsalita ng PNP Chief at PNP PIO. Inihayag pa ni Nartates na siya mismo ang magiging spokesperson. Ngunit kapag wala naman siya, ay ang PIO ang magsisilbing tagapagsalita ng PNP. Here in the national headquarters, ang magsasalita is the Chief PNP and the spokesperson. And yung spokesperson, the PIO, for example, ang office ng Chief, Public Information Office, nandiyan na sa kanila lahat yun. And so, all the repository of reports, nandiyan sa kanya. And hinihimay niya yun so that it will be ready to the public, katulad nyo kung meron kayong tinatanong. Nasa kanya yun. Okay. And so, bakit meron pa tayong spokesperson na hindi the spokesperson? No? Dalawa kami. Si Fajardo na kasalukuyang nakatalaga bilang Directorate for Controllership ay nagsilbing tagapagsalita ng PNP mula 2022 o sa ilalim ni dating PNP Chief General Leonardo Carlos hanggang kay dating PNP Chief General Rodolfo Azurin, General Benjamin Acorda, General Romel Francisco Marvil at panghuli ay kay General Nicolas Torre III. Samantala, 16,000 dagdag na puwersa ng pulis i-deploy para sa seguridad ng BARM elections. Angel Garcia sa detalye. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Philippine National Police para sa kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa October 13. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakalatag na ang seguridad upang matiyak na magiging ligtas, maayos at patas ang halalan. Gagamitin aniya ng PNP ang lahat ng kanilang resources
para pigilan ang banta mula sa mga communist terrorist group, private armed groups, local terrorist group at mga kriminal na sindikato. Kasunod dyan, tinatayang nasa 16,000 na dagdag puwersa ay de-deploy sa BARM bukod pa sa kasalukuyang tropa ng PNP at iba pang law enforcement units kung saan maaari pang madagdagan batay na rin sa rekomendasyon ng COMELEC. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng mga kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bahagi ito ng pinalawak na investigasyon ng administrasyon para matukoy ang posibleng katiwalian at masiguro ang integridad sa paggamit ng pondo ng bayan para sa mga flood control project. Posibleng magsimula sa mga opisyal ng DPWH ang isasagawang lifestyle check kasabay ng masusing pagre-review sa mga record ng ahensya. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. Sinabi pa ni Castro na maaari ring magsagawa ng sariling lifestyle check ang iba pang mga ahensya sa pangunguna ng kanilang mga pinuno. Tiniyak naman sa palasyo na magiging patas at non-partisan ang gagawing pagsusuri. Samantala, accreditation ng mga kontraktor ng mga government project ibinibenta ayon sa isang senador. Narito ang report ni Conde Batak. Ibinulgar ni Senator Panfilo Lacson na ibinibenta ang accreditation ng mga kontratista ng mga government projects tulad ng flood control projects. Sa interpelasyon sa privilege speech ni Lacson tungkol sa kalakaran ng mga ghost projects, natanong ni Senate Minority Leader Tito Soto III kung paanong na-accredit ang ilang kontratista na kasama sa 15 contractors na tinukoy ng Pangulo na nakakuha ng malaking pondo ng flood control projects. Dayong nabatid na pagmamay-ari rin pala ang construction company na blacklisted na sa gobyerno. Batay sa nakalap na impormasyon ni Lacson, nagsisimula sa 2 million pesos ang bayad sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB at ito na ang bahala sa bank certifications at lahat ng requirements para sa kanilang accreditation. Mr. President, paano nila itong nailulusot? We have an agency, Mr. President. It is called the Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB. Itong PCAB, nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PCAB na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements for a fee of I think 2 million pesos. Ipinunto ng senador na ganito nakasama ang burokrasya dahil ibinibenta ang accreditation ng mga kontratista na sa huli ay nababayaran din pala ang gobyerno sa mga maanumalyang proyekto. Dahil dito nagkasundo sila Lacson at Soto na usisain tungkol dito ang PCAB sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng tinatayang nasa 1.2 milyong sako o 100,000 metric tons ng bigas sa pamamagitan ng isang auction upang matiyak na matatag ang supply at food security sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, target din ng hakbang na ito na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak pa ng bagong ani ng mga magsasaka at matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng supply.
Inaasahang nasa 25 pesos hanggang 28 pesos kada kilo ang magiging floor price ng bigas depende sa edad ng produkto. Kasabay po nito, inihayag din ni Castro na maaari pang mag-release ng hindi pa tinukoy na volume ng bigas upang palakasin ang programang Benteng Bigas Meron Na ng administrasyon. Samantala, ulat na nasuspinde si Secretary Teodoro Herbosa sa tungkulin pinabulaanan din ng Department of Health. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Nananatili pa rin bilang kalihim ng Department of Health si Secretary Teodoro Herbosa. Paglilinaw ito ng ahensya sa kabila ng mga kumakalat na ulat na umano'y pinatawan ng preventive suspension ang kalihim. Sa ipinadalang impormasyon ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong walang katotohanan ng mga balita at patuloy na ginagampanan ni Herbosa ang kanyang tungkulin. Katunayan, dumalo si Herbosa kahapon sa pagdinig sa House of Representatives kasama ang ilang matataas na opisyal ng DOH para magbigay ng briefing hinggil sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon para sa public health budget. Ibinahagi pa ni Domingo ang ilang larawan ni Herbosa na kuha sa Kamara, kasama ang mga mambabatas at opisyal ng DOH bilang patunay na patuloy itong naikibahagi sa mga halagang talakayan para sa sektor ng kalusugan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, babiyahing Cambodia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit sa darating na Setyembre. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, gaganapin ito sa Setyembre 7 hanggang 9. Bukod dito, kinumpirma rin ng palasyo na dadalo si Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly o UNGA na huling bahagi o sa huling bahagi ng Setyembre. Nauna na rin sinabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na mahalaga ang presensya ni Pangulong Marcos sa UNGA para sa hangarin ng Pilipinas na masungkit ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council o UNSC. Samantala, Konseho ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila nakapagpasa ng mahigit 20 ordinansa at resolusyon. Gina Mape sa report. Puspusan ang pagtatrabaho ng Konseho ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila upang maiangat ang kalidad ng serbisyo publiko sa mga residente ng syudad. Sa pangunguna ni Manila Vice Mayor Chia Atienza, 21 ordinansa at resolusyon ang naaprubahan ng City Council na nagsagawa ng sesyon habang may bagyo at baha. Kabilang sa mga panukalang ordinansa ay ang pagtatatag ng Lusog Maynila program para sa community-based fitness, Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan na naglalaan ng pondo para sa disaster prevention, mitigation, and quick response. Pinalakay din ng Konseho ang mga resolusyon para sa kaligtasan kasama dito ang direktiba sa Manila Police District na paigtingin ng kampanya sa kaligtasan ng mga pedestrian. Sa pamumuno ni Vice Mayor Chip, pinasalamatan ng Konseho ang Estados Unidos sa ibinahaging tulong sa mga biktima ng baha dahil sa habagat. Ayon sa Vice-Alcalde, walang bagyo, walang baha dahil ang paglilingkod sa mga mamamayan ng Maynila ay hindi maaaring mabalam ng masamang panahon. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Pumanaw na si Carl Jayden CJ Baldonado, isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang gusali sa Quezon City. Kinumpirma ito ng kanyang ama na si Jason Baldonado sa isang Facebook post kahapon. Ayon sa pamilya, binawian ng buhay ang bata matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU matapos maoperahan sa ulo. Matatanda ang 3 estudyante ang nabagsakan ng palitada mula sa Atherton Condominium noong August 12. Samantala, inihayag naman ng Quezon City LGU na gagawin ng pamahalaang lungsod ang lahat upang makamit ni CJ at ng 2 pang batang naapektuhan ang hustisya. Sinabi rin ng pamahalaang lungsod na nakikipag-ugnayan na ang Social Services Development Department sa pamilya ng bata upang agad na maipaabot ang kinakailangang tulong. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 85 centavos. Nasa 66 pesos and 21 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 67 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 15 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 27, 1, 31, 13, 43, 33, at 20. Kung saan walang nanalo ng 100,896,572 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 37, 35, 39, 25, 27, at 44. Kung saan walang nanalo ng 8,910,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, electric car mas eco-friendly kumpara sa mga depetrolyo na sasakyan batay sa isang pag-aaral. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Walang gaanong naidudulot na pinsala sa kapaligiran ang mga electric vehicle kumpara sa kanilang counterpart na nangangailangan ng produktong petrolyo maging sa Amerika kung saan ang pag-generate ng kuryente ay carbon-intensive o mga proseso, produkto o industriya na nagpo-produce ng mataas na amount ng greenhouse gas emissions, partikular na ang carbon dioxide sa bawat unit na aktibidad o economic output. Bagamat ang pagpamaneho ng mga dekuryenteng sasakyan ay karaniwang naglalabas ng mas kaunting carbon dioxide kaysa sa paggamit ng mga petrolyo, nilagyan ang mga electric vehicle ng mabibigat na baterya na puno ng mga rare mineral at ang paggawa ng mga ito ay mas energy intensive kumpara sa iba pang mga sasakyan. Naging interesado ang mga researcher mula sa University of Michigan sa pagkalkula ng whole life cycle ng mga sasakyan, kabilang ang parehong proseso ng pagmamanupaktura at ang paggamit sa kalsada. Nabatid sa kanilang pag-aaral na sa unang pagkakataon ay may mas mababang emission ang mga battery electric vehicle sa kanilang life cycle kaysa sa iba pang uri ng sasakyan sa bawat county sa US. Gumamit ang mga mananaliksik na statistical model upang tansyahin ang mga emission bawat milya na minaneo sa Amerika sa 35 kombinasyon ng sasakyan at power generation. Sa karaniwan, ang isang dekuryenteng sasakyan na may range na 300 miles ay magdudulot ng 30% less emission sa life cycle nito kaysa sa isang plug-in hybrid car na 60% mas mababa kaysa sa isang non-plug-in hybrid at 70% mas mababa kaysa sa isang kotse na may petrol combustion engine. Ang US government sa ilalim ng pamumuno ni President Donald Trump ay umiwas sa mga patakarang nag-aalok ng mga insentibo at pagbabawas ng buwis upang hikayatin ang paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan at renewable energy. Ngunit sinabi ni Greg Killian, senior author ng bagong pag-aaral, na nakatuon sa teknolohiya ang industriya ng mga sasakyan kung saan nagiging dominante na anya ang mga electric vehicle sa ibang bahagi ng mundo at kinikilala ng mga manufacturer na ito ang hinaharap para sa US. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, pinakamalaking heart sculpture sa Florida na gawa ni Phil-Am artist Jeffrey binuksan na sa publiko. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Mika? Masisilayan na ng publiko ang pinakabagong obra maestra ng Filipino-American visual artist na si Jeffrey, isang 7 feet mirror polished stainless steel sculpture at pinamagatang Heart in the Park, ang pinakabagong landmark ng Port St. Lucie, Florida. Ginawa ang napakalaking sculpture mula sa twisting mirror polished stainless steel na sumasalamin sa natural na kapaligiran at sa mga taong dumarating upang maranasan ito. Sa gitna ng sculpture ay may isang tulay para sa mga pedestrian na sumasagisag sa koneksyon,
pagkakaisa at pag-ibig, habang ang mga bisita ay direktang naglalakad sa mismong puso ng atraksyon. Si Jeffrey rin ang artist sa likod ng 28-story figure na The Victor, ang pinakamalaking monumental sculpture sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Heart in the Park, ipinagpapatuloy ni Jeffrey ang kanyang misyon na magdisenyo ng mga monumental art piece na parehong tumutukoy sa mga skyline at nagbibigay inspirasyon sa mga komunidad. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, August 28 taong 1965, isinilang sa Ontario, Canada, ang singer-songwriter na si Aileen Regina Edwards o mas kilala ng lahat bilang si Shania Twain. Nakilala si Twain bilang country and pop music artist kung saan taong 1993 nang ilabas niya ang kanyang kauna-unahang self-titled album, gayunman, hindi ito naging matagumpay kumpara sa inaasahan. Taong 1995 nang nirelease niya ang kanyang ikalawang album na may titulong The Woman in Me, nakabilang ang kantang Any Man of Mine na nag-number 1 sa country charts at nagbigay sa kanya ng 4 na nominasyon sa Grammys kung saan napanalunan niya ang Best Country Album. Naging isang international star si Twain kasunod ng paglabas ng kanyang 1997 album na may titulong Come On Over kung saan kasama mga kanta gaya ng From This Moment On at You're Still the One na nagbigay sa kanya ng Best Country Song at Best Female Country Vocal Performance Award sa Grammys. Sa edad na 3, nakitaan siya ng talento sa pag-awit hanggang sa natutong tumugtog ng gitara sa edad na 8 at edad naman na 10 nang magsimula siya sa magsulat ng mga kanta. Sa kanyang karera sa music industry, nakabenta si Shania Twain ng higit 100 million records na kumilala sa kanya bilang isa sa best-selling music artist of all time at best-selling female artist sa country music history. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa China na guilty sa kasong fraud na iwasan ang pagkakakulong matapos magbuntis ng 3 beses. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene at Kenny. Isang babae nga sa China na guilty sa kasong fraud ang nakaiwas sa kanyang sentensyang 5 taong pagkakulong matapos na mabuntis ng 3 beses sa loob ng 4 na taon. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, kinilalang babae na si Alias Chen na na-convict sa kasong fraud noong December 2020. Gayunman, hindi siya agad nakulong makarang magbuntis ng 3 beses sa loob ng 4 na taon. Pati sa umiiral na batas sa China, ang mga buntis na mga ina na nagpapasuso o may malubhang karamdaman na ay maaaring pansamantalang hindi kulong basta't may pahintulot mula sa korte. Required din ang pagsusumite ng diagnosis o pregnancy examination report 1 beses kada 3 taon. Pero nitong Mayo ay nadiskubre ng mga otoridad na ipinamigay ni Chen ang kanyang 3 anak sa kanyang hipag. Umamin din siya na hiwalay na sa kanyang asawa na siyang kasalukuyang nag-aalaga sa 2 nilang naunang anak. Dahil dito nakumbinsi ang lokal na piskalya na sinadya ni Chen ang sunod-sunod na pagbubuntis upang umiwas sa kanyang sentensya. Patapos itong mabunyag, agad ibinalik si Chen sa detention center upang tapusin ang natitirang bahagi ng kanyang 5 taong pagkakakulong. Ayan, kaya alam mo, mahirap ang makulok, ano? Kasi pribilehiyo natin yan na maging malaya tayo, kaya ever tayong gagawa ng lapag sa batas. Tama, dahil karapatan natin na maging mahirap. malaya. Lahat apektado pag nakulong. Ano? Tama. At siyempre, alagaan natin. Isa ito sa mga bagay na dapat inalagaan natin, no? Yung malaya tayo. Hindi tulad na iba na nasa mga pihitan. Kaya tinutugis ng batas, no? May maganda tayong pangatawan, good health, at malayo sa sakit. Ganun dapat, ano? Yes. Yung mga blessings na dapat nating inaalagaan. Okay? Importante. Okay.
Ako, si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webest, August 28, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.